beloved Boss Mike Cervera. Yon, huli pala. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na nga mga kababayan. Ito na nga mga kababayan. Ako, itong si Arlene Rax. Kilala nyo yon? Itong nung una hindi ko siya kilala. Kaya lang lumabas sa feed ko. Oo, nako, ang daming revelasyon mga kababayan, ha? Oo, eto nga si Arlene Rax. Oh, eto na nga. Oh, si Arlene Rax. Oo, na dating membro ng pastoral ni Pastor Q. Ngayon, nabisita ko yung channel niya. Abay, sobra, ang dami pala nito noon pa pala. 2 taon na. Oo, 2 taon na naglalabas ito ng mga ng mga kung ano-ano nga mga pag-i-expose patungkol nga dito kay Pastor Q. Oo. Oh, bilisan mo, Mike, nabibitin ako, 'di ba? Oh, eto na. Mahirap siya sir, kasi wala siyang mic. Okay, sige, eto na. Pagtiisan na lang natin. Followers who were giving me suggestions on how long should expect leadership from our government in the Philippines. And i-prioritize nyo naman yung dapat i-prioritize dyan. Kasi lahat tayo may mga trabaho. Ako may trabaho din ako. And I'm not here to make money. No, I'm here to seek justice because this is what's important for everyone. Kaya tayong mga leader dyan, dapat meron tayong mindset na ganyan. Salamat. Alright, Ren, meron dito sa abroad, ayaw ko lang sabihin saan bansa ako kasi makilala nila ako yung mga ko. So, let's continue, no? I will translate this into Tagalog kasi alam ko maraming mga taga-subaybay natin na hindi naintindihan yung Bisaya. Naririnig nyo yun? Ang gagawin niya kasi walang mic. Sabi nga dito ni Anino, walang mic. Kaya mahina yung boses. Walang lapel. So, hindi na denoise. So, mga boss, itatranslate naman ni Arlene Stone, hindi Rock. Oo. Kasi nandun sa channel niya, Arlene Stone, Arlene Rax. Parehas na rin yun. Diba? Espiritu. Thank you naman po. Opo. Saan political, leaning mo? Opo, boss, Espiritu, baka pwede, tignan nyo na lang po sa aking mga content, malalaman nyo na po, ha? Maraming salamat po. So, eto, ayan din yata yung nag-testify sa Senado. Oo nga po. So, eto na, pakinggan na natin. Lumanyos na sa gol. Ang lupa na, ang lupa na. Yung nandoon, si Kibuloy po yun yung nagsasalita na nai-record niya yata. Opo, nai-record yata ni Boss Arlene. Oo. Hindi naman daw masakit sa tenga. Okay, good. Pasok. Ako hindi na igunin nyo, ako yung kahirapan na rin. Walang apektado po kay Natay Franklin na ginanakiwa. So sabi niya, lahat ng mga pinapadala daw niya, kailangan maibigay yung goal. Okay, basa muna tayo, use headset. Nasa vacation po kasi tayo, Walter, pasensya na. Putulin ko muna. Boss, Espiritu, pro-government po ako. Opo, ha? Pro-government po ako. Opo, ha? Tuloy. Po, I will do my best, no, para maibahagi ko to sa inyo. Nasa vacation kasi ako ngayon. I'm not at home. So I am trying my best. So ito lang yung resource na meron ako dito. So good day, Ma'am Arlene, watching from Maryland. Okay. Alright, so pasensya na po ha, ipagpatuloy ko.
Hindi sa saan yung Biden. Ang inyo lang buhatin kaya, ang inyong share, kada isa ka member sa grupo, na ako share, i-raise, na panikamutan ninyo, makita mo magmasilumanon, natisok mo, ang amahan manalangin sa inyo. So, ang nangyayari po kasi, pag pinapadala ni Kibuloy yung mga workers, halimbawa dito sa US, no, may mga grupo-grupo po sila. So, bawat grupo, meron po silang goal. So, yung mga goal nila, kailangan po nilang ma-coop up yan at the end of the day. So, ito si Kibuloy, nagalit siya kasi yung may grupo po na hindi po naka-coop up ng goal. No, kaya siya nag-coop up ng ganito. Unang dako, papasip-pasiwa, alam makabalita ko yung mga reporter, may nakal sa tuwa, na ay nagsinuang diha, na ay nagpaluya-luya, na ay kaniwan na tuwa sa yung goal. Pareha rin reportan yung goal sa kansa, tagasa. So anyway, Bisaya, kaya tinatranslate ni ate, no? So ito na nga mga boss. So nandiyan dyan nga, sabi ni Aquabis, mga members ang nag-record at pinorward nila kay Arlene. Opo, ano. So Jocelyn Pinto, Boss Mike, hindi po. Opo, hindi po. Pero showbiz din po tayo. Ha? So yun na nga mga boss ha. Oo. Nandiyan si Boss Wilfred. Sa ano na ito, sa tagpo na yan, ang pinaparinig nga ni Ate Arlene, Ate Arlene Stone, ay kung paano magtrato si Pastor Q sa kanyang mga alagad. Na nandyan na minumura sila, nandyan na nakakarinig ng kung ano-anong alam nyo yun? Iba't ibang mga salita na hindi ka nais-nais sa pandinig, mga kababayan, na parang hindi mo aakalain, no? Ni sa panaginip ay hindi mo aasahan na manggagaling sa isang tao na nagpapakilala na anak ng Diyos. Yun po yun, mga kababayan. So, Charlotte Cortez, shout out. Oo. Late na. O nga po masyado na ngang late tayo. Kaya minadali ko na to. Dapat kasi ito lang po yung topic natin. Dumating mo yung mga bisita natin. So, ayun na nga mga kababayan. Masyadong yung mga salita. Panoorin nyo po kay Arlene Rocks ito. Sobrang alam nyo yun. Maiinis lang kayo. Ayoko naman kayong inisin. 'Di ba? Pero puntahan nyo na rin para damay-damay na tayo. No? So, yun lang. Yung buod ng ikikwento ko sa inyo ay sasabihin ko kasi masyado nang mahaba yung oras natin sa ere. Mga boss, yung mga salita, yung mga alam nyo, yung mga binibitawang mga letra ay hindi na naaayon sa banal na kasulatan. 'Di ba? Mga boss. Yun, mga boss. So, sa madaling salita, pangit. Lahat na. Hindi maganda. Parang namamaltrato ng mga niya. Ganon, di ba? Pag minamaltrato nyo yung mga kasambahay nyo, yung mga tauhan ninyo, di ba? Kung ano-ano sinasabi nyo, di ba? Ganon po yun. Di ba? Ayun na, naiiyak tuloy si Maria Luisa. So, ayan, lilito ni, basta ako antay-dutae. Ano? Bahala ka. Bahala ka. Nire-respeto naman natin yan. So, ganon, no, mga boss. Hindi na natin to pahabain dahil nga, alam nyo, ganon din naman ang resulta niyan. Talagang yung mga salita, yung mga binibigkas na mga hindi talaga maganda. Naayon pa rin, Boss Mark, pero salita ng kalaban yun. Talaga ba?
Yun na nga eh. Ano kaya ang suhol ni Pacquiao kay Senator Zubiri para ipitik ang mga perma sa Suprema para kay hindi ho natin alam. Alam nyo na nga, sinasabi ko nga sa inyo, dito sa ating bansa, nakakahiya man sabihin, di ba? Nasisistema ang batas natin. Kapag kung sino ho yung malakas, ay yung po yung napapaboran. Kung sino yung mga makakapangyarihan, ay siya po yung napagbibigyan. Diba? Diba? Sabi ni HMHK, ano? Sino to? Bago? Ay, naku. Ikaw talaga. Naku. Nandiyan si Katie. Sabi dito yung ginagawa ni Duterte pang-iwas sa issue. Nakuha ng anak niya. Oo nga. 51 billion mahigit. Diba? Ay, nako. So, yun. Kayo, panoorin nyo na lang, ulitin ko. Pero ulitin ko rin na hindi maganda yung mga binibitawang salita ni Pastor Q dito. At baka mabad trip lang kayo. At syempre, no, panoorin nyo yung mga iba pang mga video ni Arlene Stone. Oo, na matagal na pala na hindi natin na tututukan o na dumaan man lang sana sa feed natin. Sabi ni Silver Q, parang naalala ko ang narinig ko rin ng nasabi at backgrounds ng Vatican Pope ngayon. Ang dami kong panood din about ang may power ay, 'di ba? Ay hay, nako, 'di ba? Yun nga po eh. Yun po yung mahirap sa sa napakahirap. Kaya nandito na si Benditado. Opo, bago, yung mga bago to. So yun, mga kababayan, yun lang at ako'y pagod na magsalita. Opo, ibibiling ko lang po sa inyo, Mike Cervera po. Lagi nagpapaalala, malin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Beloved, Boss Mike, Cervera.